Ako po ay bumabati sa inyo sa dakilang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos sapagkat nagkaroon muli ako ng pagkakataon upang tayo magsalo-salo sa salita ng Diyos. Tunay nga na ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kung hindi siya ay nabubuhay din, ay higit sa lahat sa salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya nararapat na lagi nating pagbulay-bulayan, lagi nating pag-aaralan ang kanyang banal, buhay at makapangyarihan niyang mga salita at mga karunungan. Na sinasabi nga sa aklat ng Hebrews chapter 4 verse 12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinman tabak na magkabila ay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng mga kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto at siyang nakatataho ng mga binabalak at iniisip ng tao. Tunay nga pong ganyan kahalaga ang salita ng ating Panginoon. Para po sa buwan ng January, ako po ay nagkakaroon ngayon ng pagkakataon na mag-share sa inyo ng salita ng Diyos sa inyo pong temang New Beginning in Christ. At ang ating pong teksto ay manggagaling sa 2 Korinto, ang pangkat ay 5, ang talata ay 17. At babasahin ko po sa Mabuting Balita Biblia na pagkakaliwat. Ganito po ang sabi ni Apostol Pablo. 2 Korinto, ang pangkat ay 5, ang talata ay 17. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya isang bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay lumipas na, narito ang lahat ay pawang naging mga bago. Ang Diyos po magpala sa pagkabasa ng kanyang banal, buhay, at makapangyarihan niyang mga salita at mga karunungan at mga kamangha-mangha po niyang gawa. Napakaganda po ng paksain po. At ito'y napapanahon sapagkat nagsisimula na naman ang panibagong taon. Ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayong umaga, bagong simula. Sa pangangaral pong ito, ay atin pong sasagutin ang katanungang paano magpapatuloy bilang isang bagong nilalang ang isang Kristiyano. Napakahalaga po ng pagpapatuloy bilang bagong nilalang ng isang Kristiyano o ng isang taong na born again. Ang pagiging bagong nilalang, ito po ay umpisa pa lamang ng ating paghakbang patungo po sa kasakdalan ng ating pananampalataya. Upang magpatuloy sa bagong nilalang na pamumuhay, nangangailangan po ng tuloy-tuloy na paglago, pagtitiwala at pamumuhay ayon sa kalooban po ng ating Diyos na pinaglilingkuran. Ibabahagi ko po sa inyo ngayong umagang ito ang ilang mga hakbang kung papaano makapananatili at papaano mai-guide ang ating buhay patungo po doon sa ating hinahangad na kasakdalan ng ating pananampalataya. Una po na hakbang upang tayo ay makapagpatuloy sa ating bagong simula. Ang una po ay magkaroon ng malalim na kaugnayan sa ating pong Panginoong Diyos. Sa pagkakaroon po ng malalim na kaugnayan sa ating Diyos, ay meron po akong dalawang bagay na ibabahagi po na napakahalaga sa bawat taong nag-uumpisang manampalataya sa ating pong Panginoon. Ang una po ay ang pagkakaroon ng oras sa pananalangin. Tayo po ba ay nagkakaroon ng oras sa ating pong pananalangin? Ang pananalangin po ang nagpapalakas ng ating relasyon sa ating pong Diyos. At sa pamamagitan po ng pananalangin, tayo po ay nabibigyan ng araw-araw na guidance sa ating pong mga ginagawa. Sinasabi po sa aklat ng Pilipos, ang pangkat ay 4, ang talata ay 6 hanggang 7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, ilapit ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin at pasasalamat. Napakahalaga po na ang isang taong born again ay nananalangin, sapagkat ang buhay ng isang born again ay nakadepende sa Diyos.
At kung hindi po tayo nananalangin, ay wala po tayong guide. Hindi po tayo, kumbaga para po tayong mga tao na naglalakbay na hindi nabibigyan ng gabay ng kompas. Ang kompas po ng bawat born again o bawat mananampalataya ay ang pananalangin. Ikalawa po na napakahalaga para sa mga born again ay ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Napakahalaga po mga kapatid ang pagbabasa ng Biblia. Ito po ang ating gabay sa ating pamumuhay. Wala nang libro na mas hihigit pa at tataas pa sa Biblia para sa atin pong mga born again. Napakahalaga po ito sapagkat ang salita po ng Diyos, ito po'y pagkain ng atin pong kaluluwa. Kapag po hindi po natin pinakain ng ating kaluluwa ng salita ng Diyos, ito po'y mamamalnourished at hindi po tayo makapagpapatuloy doon po sa kasakdalan ng ating pananampalataya. Sinasabi po ng awit 119 verse 105, ang iyong salita ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Kung ang ating pong pisikal na katawan ay nangangailangan po ng dalawang basic na mga bagay, ito po ay ang hangin at ang tubig. Hindi po mabubuhay itong ating pisikal na katawang ito nang wala ang dalawang basic na bagay na ito. Ganon din po ang ating kaluluwa. Ito po ay nangangailangan ng dalawang napakahalagang bagay. Ang pananalangin at ang salita ng Diyos. Kapag ito pong dalawang ito ay meron tayo, o ito po'y ating nagagawa, dumalakas ang ating pong pamumuhay espiritual. Yun po ang una mga kapatid, magkaroon ng malalim na kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin at pagbabasa ng salita ng Diyos. Kapag born again na, kapag ikaw mga kapatid ay mananampalataya na, ang dalawang bagay nito ay dapat hindi natin kinaliligtaan. Pangalawang bagay na dapat isinasagawa ng mga bagong nilalang o mga bagong mananampalataya ay ang pamumuhay na may pagsunod sa Diyos. Sabi nga ng ating mga magulang, huwag matigas ang ulo. Maraming mga Kristiyano ang matigas ang ulo. Ayaw sumunod sa ating pong Panginoon Diyos. Ang sabi ng Diyos, una, talikuran ang kasalanan. Alam mo nang bawal sa iyo, ginagawa mo pa. Hindi po tayo makapagpapatuloy kung tayo po ay patuloy at patuloy na sumusuway sa mga utos at sa kagustuhan ng ating pong Panginoon Diyos. Piliin po natin na sumunod sa mga utos ng Diyos at tiyak po tayo'y mapapabuti. Wala pong napapahamak sa mga sumusunod sa mga kagustuhan at palatuntunan ng ating pong Panginoon. Sinasabi po ng Efeso, ang pangkat ay 4, ang mga talata ay 22 hanggang 24. Hubarin ninyo ang dating pagkatao at magbihis ng bagong pagkatao na nilikhang ayon sa wangis ng Diyos. Mga kapatid ko, huwag po tayong makipaglaro kay Satanas. Baka hindi natin namamalayan ang ating mga salita at gawa na ay hindi na pang-born again. Kaya napakahalaga mga kapatid na talikuran, limutin na natin yung dati nating buhay. Yung dati nating buhay na ibinauna natin, nilimot na natin, iwaksin natin, ay huwag na nating muling alalahanin pa. At sumunod, mamuhay ng may banal na layunin. Kaya po tayo nagkakaroon ng bagong buhay ay hindi para sa ating sarili. Nagkaroon po tayo ng bagong buhay. Ito po ay dahil gusto nating maluwalhati ang ating Diyos na buhay. Sinasabi po sa Galatians 2:20, hindi na ako ang nabubuhay, kung hindi si Kristo na ang nabubuhay para sa akin. Nang ibig sabihin, ang ating pong buhay ay nakalaan upang ang Diyos ay maparangalan
at si Kristo ay magliwanag sa ating buhay, sa ating salita, sa ating gawa, at maging sa ating pag-uugali at miski na nga sa ating pag-iisip. Pangatlo po na hakbang upang tayo makapagpatuloy bilang isang bagong nilalang ay ang sumali at makilahok sa mga Kristiyanong komunidad. Mahalaga po ang fellowship. Mahalaga po ang pag-attend sa church upang tayo ay lumakas ang ating buhay espiritual, upang tayo laging maapalalahanan sa atin pong mga pananampalataya. Ang pakikisama po natin sa simbahan ay nagbibigay din po ito ng inspirasyon at suporta para po sa atin. Sinasabi po ng Hebrews 10:25, huwag nating pababayaan ang ating pagtitipon, gaya ng nakasanayan na ng iba, kundi palakasin ang loob ng bawat isa. Di po ba, sa ating pong pag-attend sa church, sa ating pong pakikipagkapatiran, ay nalalaman po natin yung mga testimonya ng ating pong mga kapatid. Ito po'y nagiging inspirasyon sa atin. Halimbawa tayo dumadaan sa mga mabibigat na mga pagsubok. Nariyan po ang mga kapatid upang tulungan tayong ipag-pray. Nariyan po ang mga kapatid upang tayo'y bigyan ng guidance na naaayon sa salita ng ating pong Panginoon. Ganyan po kahalaga ang pakikipag-fellowship o pag-attend natin ng banal na gawain ng ating pong Panginoon. Ang susunod po ang ika-4 na hakbang upang tayo po ay makapagpatuloy sa ating bagong pamumuhay na ito o sa pagiging born again na ito, magkaroon ng disiplinadong pamumuhay. Unang hakbang, pagpupursige sa espiritual na disiplina. Paano po tayo magkakaroon ng espiritual na disiplina? Ito po sa pamamagitan ng regular na pananalangin, regular na pagbabasa ng salita ng Diyos, pag-aayuno sa panahong kinakailangan mo, sa panahong kapag alam mong ang bigat-bigat ng iyong pinagdadaanan, sa panahong kitang-kita mo na mabigat ang iyong buhay espiritual ay parang bumibigay, ikaw ay mag-ayuno. At isa pa rin sa nakapagpapatibay ng ating buhay espiritual ay ang disiplina sa pagbibigay. Ang ating pong pagbibigay, una't higit sa lahat, ay hindi ang nakikinabang, ay ang binibigyan. Ang una at pinaka-importanteng nakikinabang sa ating pagbibigay ay tayo po, ang ating pong sarili ang nakikinabang. Sapagkat the more po tayo ay nagbibigay, the more po na ang mga Kristiyanong puso ay sumasa atin. Natitraining, nadidisiplina ang ating puso bilang tayo po ay kawangis ni Kristo. Sa tuwing tayo po ay nagbibigay, naroroon po na atin pong kinakalaban ang desire ng sanlibutan na ang kininalamang natin yung pera. Yung pong pera na meron po tayo, mga kapatid. At mga kayamanan na meron tayo. Yan po ay galing din po sa atin pong Panginoon Diyos. At ito po ay nararapat na ibahagi po natin sa iba. Kung papaano ang Diyos ay napakabuti sa atin, nararapat tayo po ay maging mabuti din sa iba. At pag po tayo nagbibigay, lalo po tayo na nadidisiplina, lalo po tayong nagiging Kristiyano, nagiging kawangis ng ating pong Panginoon. At sa pamagitan po ng mga ito, regular na pagpananalangin, regular na pagbabasa ng Biblia, tayo po ay nag-aayuno sa panahong kailangan natin, at tayo po ay nagbibigay. Ano po mga kapatid? Yan po ay napakahalaga sa isang tao na bagong nilalang. Sumunod po, ang kasunod kung paano tayo madidisiplina sa ating pong espiritual ay ang pag-iwas sa mga hadlang. Layuan ang mga bagay na maaaring magpahina sa ating pananampalataya. Layuan ang mga bagay na kung saan maaaring tayo ay matukso.
lumayo sa mga bagay na maaaring tayo'y talikuran natin ang atin pong tinanggap na pananampalataya. Lumayo sa masasamang impluensya at mga maling gawain na hindi nakalulugod sa ating pong Panginoon. Sinasabi po ng unang Korinto 10:13, hindi dumating sa inyo ang anumang tukso na hindi naranasan ng tao. Ngunit tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya. Kapag tayo humaharap sa isang tukso, sa isang pagsubok, sa isang kabigatan, sabihin natin sa ating sarili, ito'y ibinigay ng Diyos upang ako'y i-train, upang ako'y magkaroon ng mas matibay na disiplina sa aking sarili, upang sa ganun ang aking buhay ay lalong maging kalugod-lugod sa Panginoon. Sa tuwing atin pong nilalabanan ang mga tukso, ang mga bagay na magpapabagsak sa atin sa ating pananampalataya, sa tuwing ito'y napagtatagumpayan po natin, yung level po ng ating pananampalataya ay lalo pong tumataas. Ang pagiging matured na Kristiyano ay hindi sa dami ng alam ng mga talata sa banal na kasulatan. Ang isang Kristiyanong matured o nagmamatured, siya ay nagkakaroon ng matibay na pagtitiwala sa Panginoon. Na siya, sa kabila na siya man ay humaharap sa matinding mga pagsubok, mga tukso, siya ay nanatiling matibay at matatag na nagtitiwala sa ating pong Panginoon. Yan po ang palatandaan na ang isang tao ay nagmamature na sa kanyang pananampalataya. Hindi ko naman sinasabing huwag na tayong mag-memorize, magbasa ng banal na kasulatan. Napakahalaga po ito. Ito ay foundational sa isang mananampalataya. Ito'y ikangay napakahalagang muog sa isang Kristiyano ang magbasa, magsaulo ng salita ng Diyos. Subalit, kapag hindi natin ginagamit yung mga Word of God na alam natin, hindi rin po natin mapapakinabangan yun. Subalit kung yung mga Word of God na ating alam ay atin pong isinasabuhay, ginagamit natin sa panahon na may mga tukso at mga pagsubok, yan po, lalo tayong titibay, lalo tayong tatatag, tayo ay patungo sa pagiging matured na Kristiyano. Ang kasunod po o pang-5 hakbang upang tayo may makapagpatuloy sa pagiging bagong nilalang ay ang maging matapat na saksi ni Kristo. At paano po ito natin magagawa? Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng Ebanghelyo. Gamitin po natin ang ating mga buhay upang magbigay ng inspirasyon sa iba at makapag-akay pa ng mga taong hindi pa nakakakilala sa ating pong Panginoon. Sinasabi po ng Mark 16:15, humayo kayo sa sanlibutan at ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng kinapal. Tayo po mga kapatid ko ay mag-share ng salita ng Diyos kapag ka po mayroong pagkakataon. Sa panahong tayo po ay nagbabiyahe, yung pong ating makakatabi sa ating mga upuan, sharean po natin ang salita ng Diyos. Kapag po tayo ay nakapamasyal at may nakita tayong isang tao, nagkaroon ng pagkakataon, may isang tao kang nakatabi, sharean mo ng salita ng ating Panginoon. Sa ganoong paraan, sa maliit na kapamaraanan, tayo po ay nakapagliligtas ng mga kaluluwa na patungo sana sa impyerno ay dadala pa natin sa pamagitan natin ng ating buhay ay siya nadala natin patungo sa kaharian ng ating Panginoon. Ang kasunod po, maging mabuting halimbawa sa ating salita, sa ating gawa, sa ating pag-uugali. Tayo po, ipakita natin na tayo isang bagong nilalang, na tayo'y binago na nga. Ipakita natin na tayo nga ay mga born again. Ang pagiging born again ay hindi lamang titulo, mga kapatid. Ang pagiging born again po, ito po'y pamumuhay. Ito po'y isinasabuhay. Isinishare po sa iba. Hindi tayo lalago kung yung ating mga nalalaman na mga salita ng Diyos ay hindi natin ini-apply sa ating pong mga buhay. Sinasabi po ng Mateo chapter 5 verse 16, hayaan ninyong magliwanag ang inyong ilaw sa harap ng mga tao
upang makita nila ang inyong mabubuting gawa, nang sa ganon, luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Naluluwa ang mga tao po sa sanlibutan ay nakatingin po sa atin, mga kapatid. Ay ikaw aryata, ari daw taong are ay born again. Pero hindi nakikita, hindi napapaghalataan na siya ay born again. Mga kapatid, ang encourage po sa atin na ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, Mateo 5:16. Hayaan ninyong magliwanag ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. At kapag nakita daw po ang mabubuting gawa, anong nangyayari? Naluluwalhati ang Diyos. Ibig sabihin, kapag tayo gumagawa ng kabutihan, kapag tayo ay nagiging Kristiyano sa salita, sa isip, at sa pag-uugali, naluluwalhati po ang ating pong Diyos na buhay. Yan po mga kapatid, ang 5 mga hakbang na napakahalaga upang tayo po mga kapatid ay makapagpatuloy sa ating pagiging bagong nilalang at makapagpatuloy na lumago sa pagiging born again. At bilang pangwakas, mga minamahal kong mga kapatid, ang buhay bilang isang bagong nilalang ay hindi madali. Ngunit sa biyaya ng Diyos at sa tulong ng banal na Espiritu, maaari nating ipagpatuloy ang ating lakbay habang lumalago tayo sa pananampalataya. Ang ating bagong buhay ay magiging patutuo at kaluwalhatian ng ating Diyos na buhay. Bago po ako magtapos, mga minamahal kong mga kapatid, mag-iiwan ako sa inyo ng isang hamon. Patuloy kang kumapit sa Panginoon, kapatid. Magtiwala ka sa Kanyang plano at mamuhay ng naaayon sa Kanyang kalooban upang makita ng mundo ang pagbabago na ginawa niya sa iyong buhay. Mga kapatid, hanggang dito na lamang po ang maiksing mensahe ng ating Panginoon para sa inyo. Dalangin ko ay ang mga salitang ito na nahasik sa bawat isa sa atin ay tumubo, mamunga sa atin pong mga buhay sapagkat ito ang nais ng Diyos. Ang tayo ay magsimula bilang isang tunay na mananampalataya ni Kristo na sa Kanyang muling pagbabalik ay madatnan niya tayo na tayo ay tapat na nagpapatuloy sa pagkatawag niya sa atin.